kung i-analyze natin yung katanungan na yan na nga pumasok dyan yung Islam na nauan, yung am at saka khas. Sa am, andun na yung Islam mula kay Adan sa hindi pa lumabas si Nabi Muhammad. Natukoy na sa panahon ni Isa na may lalabas na ismo Ahmad, yan na nga si Muhammad. So, yung nga, kasali na dyan kung ano yung batas mula sa langit hanggang lupa, yan yung am na inano ng Allah Ta'ala. Tapos sa khas, lumabas na yung aya, yung revelation na al-yawma akmaltu lakum dinakum, tama ila akhir al-aya, na kumpleto na yung Islam sa panahon ni Propeta Muhammad. Opo, mashallah, maganda. Pero paano mo sila makuha? Paano mo sila mapaniwala na Islam ay religion of Prophet Solomon, Ishaq, Abraham, at ano ang dalil mo? Allahu Akbar. Dakika. Ano? Sheikh Mohammed. Yala, tafaddal. Kumbaga ako ang orientalist dumating sa'yo. Ako ang orientalist. Okay, sige, sila. Ay sasagot ko doon, lahat ng propeta ay kinilala nila ang nag-iisang Diyos. Meron silang dala na tauhid. Opo. Tauhid. Kinilala nila ang isang Diyos. May dalil dyan sa nakalimutan ko yung Quran. Okay. Pero ang problema, hindi sila naniwala sa Quran. Hindi namin kitab yan. Andito yung kitab. Hindi, kasi sa panahon ni Moises, okay, sige. Ang paniniwala ni Moises, naniniwala siya sa kaisa ng Diyos. May tauhid siya. Pagdating kay Nabi Isa, ganun din. Kaya yung tauhid na yun, ang kakinlanlan ng nag-iisang Diyos. Mashallah. Barakallahu fiik. Tapos, nakumpleto na. Kaya nga dun sa ni Propeta Muhammad, nakumpleto na sa, kumbaga yung Zabur, Injil, nakumpleto na sa Quran. Apo. So mag-Islam na ako, Sheikh Mohammed. Nakuha mo na yung loob. Mag-Islam na ako. Tama po. At-tauhid. Mahwa? Tauhid. At-tauhid. At-tauhid. Yan po ang dalil natin. Kasi Quran, makukuha natin yung Quran mamaya. Sino yung sunod kanina magsalita? Sister Shereo o Sister Intan? After that, Sheikh Yusuf? Dakika. Sino na una kanina? Yes, Sheikh. Okay, Sheikh. Yes, Sheikh. Parang hindi ako nakababa. Okay, sige. Mag-line na kayo. Yala, bismillah. Ano lang po yung dalil na ilagay niyo po ay pwede niyo sa Quran, yung Suratul Imran, verse 19-20. Katotohanan ng relihiyon sa paningin ng Allah ay Islam. So, sabi doon, at ang mga binigyan ng kasulatan, ibig sabihin yung mga nauna, ay hindi nagkakaiba. So yun yung sinabi ni Sheikh Mohammed na hindi sila magkakaiba, isa lang ang dala, which is tauhid. Opo. Diba? Opo. Another pa dyan na para maikna yung utak nila. Mapaniwala ang utak ng mga orientalist. Ibig sabihin, kasi orientalist, alam nila ang Islam. Sorry. Alam nila ang Islam, ang orientalist. Mas maalam pa ang mga orientalist sa atin, mga mustashrikon. So, ibig ko sabihin yung mga nagkuha ng Islam. Okay, Sheikh. Syukran jazilan. Tama po, Sister Shiret. Pero may dalil pa dyan sa Quran na nakuha natin sa Islamic culture sa English na book natin. Okay, barakallahu fiya, Sheikh Shiret. Barakallahu fiya. Okay, Sister Intan, tafaddal. Makaano ko lang po, Doc. Yung sinabi ko dun sa kaibigan ko na Christian, sabi niya, ang pagkakaalam ko sa ng balik Islam ay yung Islam sila pero nag-Christian. Ang sabi ko sa kanya, sis, ang totoo niyan, we are born in Islam. Kasi ang ibig sabihin ng Islam, sis, ay pagsunod at pagtalima sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga bata maliliit, sumusunod yun sila sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay lumabas na mula sa tiyan ng kanilang ina, ay sumusunod nila yan. Kaya sila ay Muslim in that time. At binabtis lang tayo or binigyan lang tayo ng relihiyon ng ating mga magulang. Kaya yan ang totoo. At sasabihin ko rin sa kanila na bakit hindi nyo ba nabasa mula mismo sa yung book na sinabi ni Isa alayhi salam I am the way of the truth and justice. No one come to the Father except by me. At i-analyze niyong mabuti. Kung
Ano yung sinabi niya? Sabi niya, ako ang daan. Hindi niya sinabi ang ako ang anak. Ang sabi niya, ako ang daan papunta sa ating ama. Ibig sabihin, sa gumawa sa atin. Ah, na walang makakapunta doon except na sumunod sa akin kung ano ang ipinag-utos sa akin. At sinabi rin sa Quran na sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka na Ibrahima Yahudiyan wala Nasraniyan walakin Hanifan Muslima. Ibig sabihin si Ibrahim ay isa siyang Muslim na sinusunod ng mga Kristyanismo na Abul Anbiya, siya ang ama ng lahat ng propeta maliban sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallah. Paano naman sila hindi makapaniwala? Opo. Pero tama yan. Yan ang isa sa mga dalil, Sister Intan. Pero hindi sila naniniwala sa Quran. Hindi sila naniniwala sa Quran. Kailangan ang akal. Isip. So, okay. Another questions. Okay, before tayo magkuha. Ilan ba, ano ang mga masadir ng Islamic culture? 3 masadir lang ibigay niyo sa akin ng Islamic culture. Sino makakuha? May 10 points. 3 masadir, sources of Islamic culture. Ano yun sila? 3 lang, 3 kasi maraming masadir to. Anong masadir ng Islamic culture natin? 3. Okay, assignment niyan inshallah. Okay, Sheikh, sino yung kanina nagtaas ng kamay? Si Sheikh Yusuf. Tafaddal, Sheikh Yusuf Zamura. Tafaddal. After that, Sheikh Abdullah. At after that, Sister Dayan, proceed tayo inshallah. Assalamualaikum Ustaz. Sa pagtanong ganina sa mga Orientalists or sa mga sources sa Islamic culture. Opo, dumating yung Orientalist. Kay taga-Amerika man ko sa ang mga Westerners man Opo, sige. ilang like perspective or konsepto sa Islam kay Orientalist man. So if Muslim man means Islam sa mga tao sa Amerika, especially mga Westerners man, hindi sila kaintindihan kay usually Judeo-Christian ilang konsepto sa reliyon ni Abraham man, especially sa ilang eskwelahan, sa ilang paaralan, ang si Abraham alayhi salam kay ang unang Kristiyano o unang Jew man. Pero sa Surat Al-Imran, sabi ng Allah, Abraham was neither a Jew nor Christian man, but he was upright. No, Muslim man siya. He was not associated with partners ni Allah. So, hindi siya Kristiyano kay waman si Isa alayhi salam man. Wala pa siya. Opo. And hindi siya Jew kay waman ang Torah man. So, atong mga konsepto man, atong mga like ideas sa mga Amerikano or sa mga Westerners man, if wala man ang Torah or wala man ang Biblia, ano ang rehiyon ni Adam alayhi salam? Si Nuh alayhi salam, si Lut alayhi salam. Wala man sila nag-reach ni Musa alayhi salam. So, hindi sila Kristiyano Biblia man. So, Islam man sa kay sila musamit ni Allah subhanahu wa ta'ala. You can say Adam was Christian man kay wala si Kristiyano sa unang panahon ni Adam man. So, hindi mi mo para mas use me ang mga like logic man sa basic meanings so like so Muslim mga Muslim submit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Adam nag-submit siya sa to Allah man. Si Musa po, si Isa, si Abraham. And hindi sila like Kristiyano or Judaism man kay sa panahon ni Musa alayhi salam ang term ng Judaism ang term sa Judaism man. Sa panahon ni Isa alayhi salam wala ang term sa Kristiyano man. Why terminology ang mga followers ni Isa sa Kristiyano man? Kung nataas si Isa alayhi salam sa Jannah man, kay nag-raise man siya sa Quran, ito ang panahon na ang mga followers na tawag ang mga Kristiyano man. So, Muslim sila. Muslim ang lahat ng propeta man. Ang ilang followers po, namang ilang sahabat, Muslim man. Naam. Barakallahu fi. Jazakallah ya Sheikh Yusuf, no? So, inshallah, pwede na kayong mag-debate. Bidnillahi ta'ala. Okay, dakika, para marami tayo. Proceed muna tayo, ano sa palagay nyo? Proceed muna tayo. Tapos mamaya, i-save nyo yan.
Uy, kunin natin yung card. Okay, kunin natin si Sheikh Lois muna. Yala, Sheikh Lois, may dagdag ka? In 1 minute lang. Tapos proceed tayo with nila. Bismillah. Marami tayong discuss sa baba. Assalamu Okay, barakallahu fiik. Sheikh, assalamualaikum. Karamihan naman po na gusto ko sabihin, sabi na ng mga kapatid, dagdag lang po natin na kung sakali na dumating sa akin yung pagkakataon na merong magtanong tungkol sa Islam, siguro ang dalil na pwede kong ibigay pa, at malibas lang na ibigay ng ating mga kapatid, ay in the Islam, wal hadith na nagsasabi na kullukum banu Adam wa Adam khalaqa min turab, wal hadith huna yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala fitra, katulad na sabi ng sister. Pero may dadagdag ko pa yung aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tanibut taghut, na katotohanan ang Allah ay nagtalaga sa lahat ng umma ng sugo o propeta, na lahat ng mga propeta ito ay nagsasabi na sambahin lamang ang Allah at iwasan ang mga Diyos-Diyosan. At kung sakaling sila ay hindi pa maniniwala sa Quran at talaga nagmamatigas, siguro i-apply ko yung aya na sinabi ng Allah na faman hajaka bihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Na kung sakaling dumating na sa atin ang kalaman at hindi sila naniniwala, pwede natin tawagin na hamunin sila sa isang kasunduan na tawagin natin ang ating mga kalalakihan, kababaihan, ating mga sarili, pagkatapos ay sumpa tayo na mapupunta ang sumpa ng Allah sa mga nagsisinungaling. Sa ngayon, yan po ang ating maidadagdag inshallah. Barakallahu fiikum. Jazakallah ya Sheikh Lois. Mashallah, lahat kayo mumtaz. Dakika. Pero lahat ng Sheikh Lois, hindi siya naniwala sa Quran, wala hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So anong gamitin natin na masadir ng Islamic culture para mapaniwala sila? Yan ang hinihingi ko, yung pangatlong masadir ng Islamic culture. Ako, Sheikh. Naam, Sheikh Abdullah. Ano yon? Anong gamitin mo? Sensya na, Sheikh, ha? Nandito rin ako sa kabilang Okay, sige. Sa pagkakaalam ko, Sheikh, yung Tarikhul Islami niya. Tarikhul Islami. Opo. Another Islamic history. Isa din yon. Isa sa mga masadir ng Islamic culture. Pero mayroon pa dyan na mas matindi na sumunod sa Quran at saka Sunnah. Scientific facts, malapit doon, kapatid ni scientific facts. Ijma' ya, Sheikh. Hindi. Ijma', hindi sila maniwala. Kasi, hada ijma'ul muslimun. Yes po. Yes, Sheikh Princess. Sheikh Princess. Ano sources? What is the sources na pangatlo sa Islamic culture? What is the sources of Islamic culture na pangatlo? Ijma. Hindi po. Sorry. Hindi po. Kasi ijma, hindi sila maniwala. Anong ijma yan na gagamitin mo, Sister Princess? Sige, bigyan mo ako ng sige. Anong ijma gagamitin mo sa kanila? Sige. Mayroon ka? Wait lang po, Sheikh. Pinag-iisipan ko pa. Okay, babalikan kita mamaya. Opo. Okay. Sige, kunin mo natin si Sister Daya. Yala, Sister Daya, ano ang pangatlong masader ng? Assalamualaikum, Sheikh. Ay ko lang po, Sheikh, kasi recently. Isa lang. One kalima. Recently po kasi it happens to us. Hindi ko lang pong alam kung tama o siya or hindi. Pero I will try my best. Recently kasi merong other religion, Zionist, for the exact term. Zionist sila, they came along while we are walking along the park, preaching sila ng religion. So they came to us kasi nakita nila ako na nakanikab, nakita niya yung husband ko, so they wanted to preach us about their religion. So I let them start, but then when he mentioned about Musa alayhi salam, so sabi ko, I would like to ask you first, kasi lahat naman tayo naniniwala sa mga propeta, kayo naniniwala, kami naniniwala. At alam natin lahat kung sino yung pinakaunang propeta na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. So I asked them, Adam alayhi salam,
sabi ko, ano ang relihiyon ni Adam alayhi salam? Because Adam alayhi salam has preaches the same as what we're preaching, kaisahan ng tagapaglikha. So I didn't mention Allah, I didn't mention word that pertains to Allah. Sinabi ko tagapaglikha kasi naniniwala sila sa tagapaglikha. I asked them different religion ni Prophet Moses, kay Prophet Isa alayhi salam, sa lahat ng mga propeta sila. So I asked them kung sino ang nauna, yung mga propeta na minention mo o si propeta Adam alayhi salam. Kasi si Adam alayhi salam na-mention sa Quran kung ano yung relihiyon niya. It is Islam. So bigyan niyo ako ng dalil dyan sa mga books niyo na and I don't ask them for their English version. I ask them to the version of their own books na original, hindi yung translated, hindi yung books na hinahawakan nila. I ask them the original text context that contains the religion of Adam alayhi salam, and all of them cannot answer me on that. So ang ginawa nila, they said, okay, you start learning our religion man para maintindihan mo kasi I will learn your religion and learn what I also ask you to check kung ano yung religion ni Adam alayhi salam. So after that conversation, they left with a question mark on their mind, and yung lalaki na naiwan din doon, sabi niya, ganun pala yun ma'am. Oo, you check, kasi hindi ako pure Muslim, balik Islam ako. Kaya yung relihiyon na pinagsasabi nyo, alam ko kung ano yung mga relihiyon ninyo. Pinag-aralan ko yan sa school, pinag-aralan ko yan din, lalo na ngayon na nag-aaral ako ng Islam. But then my question is, have you studied the religion of Islam before you ask me and before you come to me? So, pag alam nyo na kung ano yung relihiyon ni Adam alayhi salam, based on the original books from your religion, hindi yung translated, then you can come back to me and convince me of your religion. Barakallah. Jamil, mashallah. Mumtaz. Tama po. Isa yun. Lahat kayo ay tama. Mashallah. Isa yun sa irad natin sa kanila. Ibalik natin sa kanila. Hindi sila makakasagot. Maniwala kayo sa hindi. Okay. Bismillah, Sister Princess. Masadir. Sources of Islamic culture. So, al-awwal masadir, sources, Quran. Ba'da dhalik, as-sunnah. Al-hadith ng Rasulullah. Pangatlo, ano yun? Ijma amali. Ay, sorry po. Hindi. No po, hindi po. Ijma. Anong ijma yan? So, paano natin gagamitin yung ijma sa kanila? Okay po, Okay. pwede pa ako, Sheikh? Ano yan? Pwede. Okay, Sheikh, pwede kong ma-apply sa kanila, sa mga Christians. Sige. Bismillah. 2 minutes inshallah. Tapos Is yung pangatlong part ng ijma, which is the ijma amali. It is practical consensus, which is magiging example ka sa kanila. Kasi karamihan sa mga balik Islam, hindi natin sila pwede ma-convince, even though tayo na mga inborn na mga Muslim or Maguindanon, halimbawa ganon. Ang example po talaga na na-apply natin sa in real world, in real life, is about sa paghihijab and pagsusuot ng maayos-ayos na kasuotan bilang isang babae. Kasi kung ipapractice mo na sa pilitan or hindi mo unti-unting ipapaintindi doon sa mga kabataan or especially sa mga kababayang gaya ko, parang bakit mo pinipilit yung ganun na hindi nila maiintindihan. So the best way of convincing or let them believe on what you believe is to practice it by showing them kung ano yung kabutihan ng Islam, ano yung kagandahan ng Islam, ano yung kagandahan ng turo ng Islam na pwedeng ma-apply nila sa buhay to convince them na ito yung relihiyon na maganda at relihiyong tama para sa kanila. In a way na maayos po lahat. In a way na hindi pinipilit, let them realize po and let them see the truth about Islam, because Islam is a very beautiful religion. Yun lang po. Mashallah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Shukran jazilan. Mumtaz, Sister Princess. Pero mayroon pa nga akong hinahanap dyan na al-awwal masadir al-Islamic culture, al-thaqafatul Islamiyya, al-awwal an-nassain. Ma huwa an-nassain? Ma hiya an-nassain? Al-Qur'ani was sunnah.
O ba'da dhalik, may pangatlo na third siya. Okay, dakika. Barakallahu fik, syukran. Tama din yun, Sister Princess. Mashallah, tama. Pero gusto ko yung hindi pa na eksakto, mayroon pang eksakto. Lahat kayo ay tama, mashallah. Pwede natin i-rad yun sa kanila, ibalik yun sa kanila, pero magkuan pa sila. Ano yan? Langanin. Okay. Sister Norsima, tapos dyan si Sister Fatima. Okay, after that, proceed na tayo inshallah. Kukunin natin yung na Islam. Bismillah. Assalamualaikum. Yung ano po, yung ano nga, history, yung kasaysayan po. Kasi po- Tarikhul Islam, isa yan sa mga masader ng Islamic culture. Islamic history, isa yan sa mga masader, mga sources of Islamic culture. Pero mayroon pang dyan na asli, Qur'ani wa Sunnah. Marapit siya sa scientific facts or the science. Ano kaya yun? Yes, nasa usulul fiqh yan, sa usulul fiqh. Kung sino kumuha ng usulul fiqh, matatalakay natin yan. Kung sino kumuha ng Friday class ko, matatalakay natin yan. Ano yan siya? Opo. Sister Fatima, ano yan siya? Sino yan siya? Alam niyo, yung sinasabi ko nandyan sa katawan ninyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinasabi ko na tatlong sources of Islam, pangatlo nasa katawan ninyo. Tafadhal, Sister Fatima, ano yan? Tuloy mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think Qiyas, Qiyas, malapit sa Qiyas, kapatid niya. Kapatid ni Kuya. analogic reasoning, yung parang Yes, of course, analogy reasoning. Pero ang Qiyas, isa yan sa mga masader ng Islamic culture. Okay. Pero kapatid ni Qiyas. Ayun lang so far. Ano kaya yun? I'll wait na lang paano yung next. Okay. Syukran. Barakallahu fik, Sister Fatima. Okay, ka. Maraming okay. Sister Liwaya, ano yun siya? Nasa katawan ninyo mismo. Matatalakay natin yan sa Naan po, Doc. inshallah. Ano pa? Yung ano po, Doc, halimbawa po yung pananamit at kaayusan. Hindi. Halimbawa yung pagsusuot ng hijab sa babae Hindi po. at pananamit na maayos para sa kalalakihan. Opo. Iwas sa magagarbong pagpapakita ng katawan at labis na pagpapalamuti po. Opo. Lahat yan tama, pero the third sources of Islamic culture, no? The masader. Ano yan? Masader ng Thaqafatul Islamiyya. Quran, una, tandaan niyo Quran, of course. Thani, as-sunnatu Rasulullah. Wa thalith, yan ang inaibig. Kapatid niya ni scientific facts, kapatid niya ni science, kapatid niya ni Qiyas, kapatid niya ni Sister Lila, sa padali. Hindi ba istihad? Al-Aqal, reasoning po. Al-Aql reasoning. Independent reasoning. Dakika. Ijtihad, kapatid niya. Sinong sabi ng akal? Ako po. Naam. Tama. Baad. Al-Aqal. Message na, Duk. Al-Aqal po. Al-Aqal. Makukuha natin yan. Nandyan yan sa libro natin. Al-Aqal. Al-Aqal. Bakit akal nasa? Sige. Para ma 5 points ka ng Sa English po. Bakit akal? Bakit akal? Tafaddal. Reasoning, it is one of the source of Islamic culture deriving from the dependent on the Quran and Sunnah rather than being independent of them. Human reasoning has contributed to the development of understanding Islamic culture through human experiences which have been organized into numerous methods and tools such as governance, administration, preaching, and interaction with reality to achieve better outcomes. Mashallah. Al-Aqal, reasoning. Okay. Doon sa senaryo natin kanina, yung dumating, ano bang dapat natin gagamitin doon na sources of Islamic culture? Sheikh Muhaimin, alaysa aqal? Ustad, yung pangatlo, para sa akin yung al-fatawa wal ijtihad al-fiqhiyya. Hindi pa yun, malayo pa yun, Sheikh. Malayo pa. Ipakita ko sa inyo. Al-madahib al-fiqhiyya. La. Hada al-fiqh yakhtalif ma'al hada. Undur, al-Quran
والسنة النبوي العقل. ما هذا؟ والحديث هنا يدور على المصدرين أصليين. ما هو الأصليين؟ ما معنى أصليين ومصدرين؟ القرآن والسنة وبعد Sunnah. ذلك العقل. ولماذا عقل؟ Bakit sinabing akal? Dok, may halimbawa kami dyan, Dok. Okay, halimbawa si Tashira. Bismillah. Halimbawa, doon Honest- natalakay na namin yan, i-share lang namin. Okay, sige. Yung sa halimbawa, isang atheist na inaano ka ni, Atheist. Yan ang ibig ginaganyan mo ka. sabihin. Sorry, Oh. sorry. Yan ang Atheist po. atheist na walang God. No God. Hindi siya naniniwala na may So anong gagawin natin dyan? Wala sa Bible? akil, Hindi naniwala sa akil ang Bible? gagamitin. Everything. So doon sa reasoning po na na binigay halimbawa yung isang halimbawa tatanungin mo siya, ikaw ba ay may utak? Sasagot siya, oo. Naniniwala ka na may utak? Oo. Nakikita mo ba ang utak mo? Hindi. Nasishimi mo ba na yun, naamoy mo ba? Hindi. Nahawakan mo ba? Hindi. So doon mo siya titirahin sa tauhid. Ang alaba ay nakikita mo, nahawakan mo, naaamoy mo. So yun na yung niya. Jazakallah khairan. Yan ang halimbawa niya. Anong tawag dyan? Reasoning or akal. Reasoning. Isip. Okay, itarip natin ang akal. Saan yan itarip? Doon sa Yawmul Jum'ah. Insyaallah. Makukuha natin what is akal. Tapos, ano yung akal? Ang akal ba ay under ni kalb? Kalb. Yung puso, hindi kalb. Astaghfirullah. Kalb. Si kalb ba ay saitara niya si akal? O si akal ay saitara niya si kalb? So, sino ang leader sa kanila? Si akal or si kalb? Makukuha natin yan doon. Mahabang usapan yan. May mga khilafu bainal fuqaha fi dhalik. Khilafu bainal ulama fi dhalik. Ang sabi ng iba, al-akal ang masusunod. Hindi. Sabi ng iba, ang puso ang masusunod. Sabi ng karamihan. Hindi ko nababanggitin kung sino nagsabi, no? Okay, doon tayo natin babanggitin sa introduction to the Islamic law and jurisprudence. Nandun yun sa libro natin, bi'idhnillahi ta'ala. Okay, tama po, Sister Shirel. Yun po ang hinihingi natin na example. Barakallahu fikum. Continue muna tayo, Sister Liwaya, para makuha natin yung am at saka khas. Bismillah. Okay, sa taaripan pa lang tayo ng Islam. Wala pa sa thaqafah. Wala pa sa thaqafatul Islamiyya. Okay, bismillah. Okay, sana tayo. Al-awwal wahiya al-Islamul am. So, wag na natin basahin na ninyo ng individual na yung kwan natin. Para hindi tayo tatagal. So, mababasa naman lahat, mababasa kasi may harakat. Kung may mali dyan na harakat, hada minni. No? Okay, bismillah. So, al-amul Islam al-am bima'na al-am, no? Or yuradu biha a'am o yurad bihi a'am ay ang Islam na pangkalahatan po. Yung am na Islam ay ang relihiyon na dinala ng lahat ng mga propeta mula kay Adam hanggang kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung sinabi niyo kanina, no? Okay, nakabatay ito sa paniniwala sa kaisahan ni Allah. Yan po isa sa mga dalil natin sa mga atheist o sa mga orientalist, no? Kung darating sa atin sa kanila at tauhid, at-tauhidullah. Ang tanong, si Abraham ba? Sino sinasamba niya? Si Solomon, sino sinasamba niya? Isang God, no? So at-tauhidullah. Thaniyan, pagsamba lamang sa kanya, ifradullah bil ibadah. Pagsakop o pagpasakop sa kanyang mga utos, al-khudu li amrihi, wal istislam lahu aydan, ang pagtanggap ng kanyang kapasyahan ng may pagsuko ng loob. Dito po nasa surah Al-Baqarah chapter 2 verse 133, ikinuwento ang huling tagpo sa buhay ni Propeta Jacob nang tanungin niya ang kanyang mga anak
sino ang mga sasambahin ninyo? Matapos ako, sumagot sila, sasambahin namin ang inyong Diyos. No? Sino yung Diyos nila? Of course, ang Allah subhanahu wa ta'ala at Diyos ng iyong mga ninuno. Sina? Ibrahim, Ismail, Ishaq, isang Diyos at kami ay sa kanya mga Muslim. No? Dito po sa aya na ito, wag natin itafsir yan. O inshallah, kukunin natin sa tafsir wahid. Inshallah. So ipinapakita po nito sa aya na ito na iisa lamang ang mensahe ng lahat ng mga propeta, no? Sa ibada, sa pagsamba sa isang Diyos na walang katambal. Allahu Akbar. Iisa lang ang relihiyon ng lahat ng mga propeta, pero may pero siya. Ano yung pero? Ta'addud. Ano yung ta'addud? Wala isa ta'addud zawaz. Doon yan kay doktor. Hindi po ta'addud zawaz, kundi ta'addud ash-shara'i. At ta'addud ash-shara'i. Ma'ana ta'addud ash-shara'i ya Sheikh Abdullah Wahid? Wahid ka na. Ikaw ang kasi dalawang Abdullah dito. Anong maana ng at-ta'addud ash-shara'i? Wala isa at-ta'addud az-zawaz? Hada? Okay, Sheikh Abdullah. After that, si Sheikh Mahaimin. At Saglit lang, ta'addud. Sheikh, ha? No. Nag-ano ako dito sa kabila. Kikinig ako dito. Okay. Sorry. Doon ka pala sa kabila. Okay, si Sheikh Mahaimin. Barakallahu fik, Sheikh Mahaimin. Dalawa siya. Ta'addud ash-shara'i at saka ta'addud. Yung pagkilala, Ustad, ng kaisahan ni Allah. Opo, tama. Lahat sila mula kay Adam hanggang kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang relihiyon. Wahiya al-Islam. Okay. Pero at ta'addud ash-shara'i. Mamana at ta'addud ash-shara'i? Kumbaga, Ustad, shara'i yung Sharia. Sharia, yung Ash-shara'i. paniniwala sa ayon sa wastong kaalaman ng paniniwala sa Allah. Opo. Iisa lang ang relihiyon nila, pero nagtaaddud sila sa Sharia. Marami ang Sharia nila. Bakit? Ang Sharia tinutukoy dyan, Ustad, yung Quran. Maliban lang sa Quran. Kasi ang Quran ay sa ma'nal khas. Fakat. Kama kulta. Kabla kalil. Gagaya ng sinabi mo, ang Quran ay kay Muhammad lang. Kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kay Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa Islamul khas, al-Quran. Kay Ibrahim, hindi po Quran. Kay Musa, hindi po. Apa. Kumbaga sa tauhid, Ustad, kaisa ng Allah. Hindi. Ash-Sharia. Iisa lang, ang ibig ko sabihin, at ta'addud ash-shara'i, iisa lang ang kanilang relihiyon, wahiya al-Islam, wahwa al-Islam, pero marami po ang mga Sharia nila. Paano yun? Ano ibig ko sabihin? Marami ang Sharia nila. Ang khas po, tayo ay may Sharia. Alaysa kadhalik? Sa? Sheikh Abdullah? Naam o bala? Naam. Lala, bala ya Sheikh. Bala. Naam. Ibang usapan. Okay, walang problema. Bala, alaysa kadhalik? So, ibig sabihin, kapag ang Islam na khas ay Quran, ano naman sa Islamul am? Okay, ibahin natin yung widad ng question. Al-Islam al-am. Ano ang Sharia sa Islam al-am? Sharia ng Zabur, Sharia ng Injil, Sharia ng ano pa? So, ibig ko sabihin dito at ta'addud ash-shara'i, yung ibig sabihin ng at-ta'addud ash-shara'i, yung maraming mga Sharia, maraming Sharia po, pero iisa lang ang relihiyon nila. Hindi sila maraming asawa. Ibig ko sabihin dito, hindi maraming asawa, kundi at-ta'addud ash-shara'i, yung maraming Sharia. Si Isa alayhi salam, si Musa alayhi salam may sariling Sharia. Si Ibrahim alayhi salam may sariling Sharia. Tama po ba? Sheikh Mahaimin? Sheikh Abdullah, number 2. Ustads. Tama. Yan po yung at-ta'addud ash-shara'i, walakin ad-din wahid. Ad-dinuhum wahid.
Isa lang ang din nila pero magkakaiba sila ng batas. Yan ang ibig sabihin. Okay. Batas po. Every batas Kumbaga, ng propeta ay magkakaiba. Okay na. متنوعة يعني Naam. متنوعة. Mutanawi. Naam. So, sa batas natin, ang batas natin sa Sharia ngayon, no, sa Islam, yung po ba ay batas ni Solomon, masalan? O batas ni Daud, o Yaqub, o Yusuf? Magkaiba po sa? So, yan po ang ibig sabihin ng at-ta'addud ash-shara'i. Makukuha natin yan sa usulul fiqh o doon sa introduction, inshallah. Barakallahu fikum. So, dito po, bima'na, no? Jazakumullah khairan. Injil, kay Propeta Isa po, Taura. Kay Musa, Jabur. Kay Propeta Daud. So, lahat niyan, at-ta'addud ash-shara'i, walakin ad-dinuhum wahidah. Ayu asah. Doon tayo sa lugar. Di ko rin alam ngayon. Wahida ba o wahid? Okay. Dinuhum ay wahid. Wahid. Naam. دينهم واحد. Naam. Sheikh Abdullah? دينهم واحد يعني. Naam. Dinuhum wahid. So, isa lang ang kanilang relihiyon. Wahiya al-Islam. Pero magkakaiba ang mga batas nila. So, may dumating na naman na hindi Muslim. Sabi mo, ang Sharia ay hindi nababago. O bakit doon sa panahon ni Musa, ni Daud, pagdating si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nabago yung batas? Ibang usapan yun, pero ba tayo doon. Okay, proceed tayo. Dito po, ano ang aplikasyon natin